So, eto mga sangkay, alamin po natin ang isang malaking lugar ng China na pinalubog na naman mga sangkay ng matinding pagbaha. So, mukhang mapapadalas mga sangkay yung vlog natin today patungkol po sa China dahil halos kanila po talaga mga sangkay itong laman ng balita ngayon at unahan na po natin ito. Patungkol po ito sa, ang una natin ngayon mga sangkay ay patungkol po sa matinding naging pananalasa ng baha sa isang bahagi ng China ngayon mga sangkay na pinag-uusapan po sa international. Okay, ano nga ba ang nangyari? Anyway, bago tayo magpatuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to. Makikita nyo po yung subscribe button dyan. Pindutin nyo na lamang po. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. 1.2 million subscribers na po tayo dito. Kung hindi ko pa po nakakapag-subscribe, alam mo na ang dapat mong gagawin. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At ito may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Sa mga nanonood po sa Facebook, sundan nyo lamang po ito. Habang kayo ay nanonood mga sangkay, may makikita po kayong tatlong tuldok bandang itaas kagaya ng inyong nakikita sa screen ngayon. Tatlong tuldok sa itaas. Pindutin nyo lamang po yan sa inyong mga cellphone. Madali pong makita yan mga sangkay sa itaas ng video na to. Pindutin nyo po yung tatlong tuldok. Then may lalabas po dyan na show more. At pindutin nyo po yung show more. Ayun. Ganun lamang po kasimple mga sangkay. I hope na nasundan po ng lahat. So ito na nga mga sangkay. Tingnan po natin itong balita. Ayon po kasi sa report, itong China, may naganap po sa China mga sangkay na talagang hindi maganda. Ayan po. Tens of thousands of people evacuated from Guangdong matapos daw po ang matinding pag-ulan. Tens of thousands. Ibig sabihin, sobrang dami na ito mga sangkay na inilikas. China, where days of heavy rains have swollen several major rivers in the south of the country, which are now threatening to flood, forcing the evacuation of tens of thousands of people. So ganyan po karami mga sangkay ang lumikas. Weather forecasters in Guangdong have called the situation grim. The area is prone to flooding, but state media reports that water levels are at their highest for half a century. Well, let's go live to our correspondent based in Beijing, Laura Bicker. Hello to you, Laura. Tell us more. Well, officials have been monitoring those water levels overnight. Now, what happened really was days and days of heavy rain plus localized storms, which included large... Ito po makikita natin mga sangkay kung paano po pinapalubog itong lugar o pinalubog itong lugar ng China. Ang tawagin po ay Guangdong. Nakaraan mga sangkay, na pag-usapan po natin na itong China nga po mga sangkay ay tila baga nilalamon na po ng lupa o ilang bahagi mga sangkay ng mga major cities ng China ay lumulubog na po sa tubig. At madali na po silang bahain ngayon mga sangkay dahil nga po sa tumitinding, of course, kasama po dyan, mga sangkay, malaking bahagi yung climate change, no? At ilan din sa naging problema, mga sangkay, ay sila din. Yung pagdami ng maraming mga building na ipinapatayo. Pero, mga sangkay, eto mukhang ano to parang probinsya po ata ito, mga sangkay. So, I think, climate change po ang ano na ito kasi heavy rain ang nangyari. Lumps of hail falling from the sky and even reports of a tornado. Now that has swollen what were once gentle rivers into fast-flowing torrents of water in some places. Now you mentioned there that state media had described the fear as a once-in-a-half-century event. Now, okay, so ganyan po kadami ang ibinuhos na ulan. Monitoring those water levels overnight, they feel, certainly at this stage, that fear has gone away for now. However, they are still watching as the rain falls and they are still monitoring those river levels. Okay. Ngayon mga sangkay, ito. Tingnan po natin mula po dito sa first post. Ito ay global update. And now it's time for Vantage Shots, images that tell the story. In China, tens of thousands were evacuated from the country's south amid heavy floods.
In Mexico, residents marked Earth Day with an offering to Mother. Tingnan na natin dito. Ayan yan, ito. Ganyan po kalala itong ulan doon, mga sangkay. Tingnan nyo, oh. Tingnan nyo kung gaano kalala itong pagbaha. Grabe. Kaya pala kinailangan na ilikas ng napakarami, pero ang lala na ito, oh. Oh my goodness. Kaya pala inilikas ng ganun, mga sangkay, dahil sa sobrang lakas pala talaga ng pagbaha nito. Okay, so ayan po yung sa China, no? Balikan po natin itong report. 11 people remain missing. Rescue teams are on the ground. They were dispatched early because this is one of the most populated provinces in China. 127 million people live in Guangdong. Around 60,000 people have been evacuated, taken. Okay, nasa 60,000. Ayan po, nearly 60,000 katao daw, mga sangkay, ang in-evacuate sa kanilang mga kabahayan dahil nga po sa sobrang lakas ng pag-ulan. To safer ground as those floodwaters continue to expand. There were a number of rescue efforts that were unfolding on social media where water was coming underneath someone's car as he tried to get out. Others showed these massive waterfalls coming into their villages. There have been a number of landslides which has cut off roads and major highways. Schools are closed and electricity supplies have been disrupted. So although the rain is beginning to stop for now and the water levels are going down, there's still a lot of work going on in Guangdong to solve some of the issues that this flooding has caused. And what is the weather forecast looking like in the days ahead? Because of course, you know, if more rain comes... So malaman kung ano to kung bahagi ba dito yung climate change. Pero siguro, mga sangkay, kasama din po Kasi halos karamihan po ngayon ng binabaha, aktibo po talaga na sinasabi ng mga expert na itong nagaganap ngayon na matinding mga pag-ulan na nagdudulot ng mga titinding pagbaha ay dahil po sa climate change. This will exacerbate this already very challenging situation. Well, it is looking like it's going to be a drier few days for Guangdong as this cleanup begins. This is an area that's very prone to flooding. They've already had one flooding event this month. In fact, they say it's the earliest it's ever happened. And I think when it comes to these kind of weather events, China is getting very used to dealing with climate-related events. Now, ayan na nga po, mga sangkay, yung sinasabi po natin. Of course, some of these events are one-off. It could have happened anyway, but many are being monitored to see if they are being caused by more climate change. Ayan na nga po ang sinasabi natin. Kaya nga po, yung iba, mga sangkay, na hindi naniniwala sa climate change, hindi po ito basta trip-trip na lamang, no? Mismo yung China na sinasabi po natin na malakas na bansa, balagong bansa, na dapat hindi po nila ito nararanasan, mga sangkay. Nang una, yung gobyerno nila, ganun po kaaktibo ngayon. Pero ngayon, mga sangkay, diba? Wala pong pinipili talaga itong climate change. Talagang totoo po siyang nangyayari na hindi dapat binabaliwala ng mga leader sa buong mundo. Kasi may mga report, mga sangkay, na marami daw po sa mga leader ng buong mundo, wala naman talagang pakialam sa panawagan ng mga scientist na gumawa na po ng hakbang para po kahit paano mapigilan pa itong mas delikadong mga mangyayari in the future dulot po ng climate change. Dahil ayon nga po sa report, mga sangkay, pagdating ng taong 2030, kung hindi po talaga mapipigilan na itong climate change, hindi naman po yung tipong kagaya ng iniisip ng iba na end of the world na. Hindi naman po ganun. Pero mga sangkay, ang mangyayari po, mas magiging delikado na ang sitwasyon ng mundo at hindi na po maaaring solusyonan ang climate change na ito. Ibig sabihin lamang, mga sangkay, lalong lalala ang sitwasyon. So ito po ay malaking mga sangkay, malaking
pagsubok na kinakaharap ngayon ng China dahil po sa climate change. Na mismo yung kanilang mga malalaking lugar hindi po nakakaligtas at patuloy po na lumulubog sa tubig maliban po sa pagtaas ng sea level, ang mga pag-ulan at mga pagbaha ay hindi na po normal. So ano po ang inyong komento? Just comment down below. Mayroon po akong isang Facebook group, Solid Sangkay. Ito po, exclusive lamang sa lahat ng mga Solid Sangkay. Hanapin niyo po ito sa Facebook, mag-join group po kayo, but make sure na masasagutan niyo lahat ng tanong para makapasok kayo dito, okay? So ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.